Isang huwarang doktor si Caitlin. Isang araw, may sinugod sa hospital nila na VIP patient at dahil isa siya sa pinakamahusay na kidney doctor, siya ang naatasan na maging doktor nito. Laking gulat niya nang makita ang magiging pasyente, ang kanyang dating nobyong si Harvey, na ama ng mga anak niya. "Good morning, doktora." Ibinaba ni Caitlin ang hawak na patient chart ng kanyang kidney patient na nakaupo sa kama. "Good morning, Lester. Kamusta ang pakiramdam after dialysis?" "Pakiramdam ko, pagod ako, doktora. Ang sakit din ng ulo ko." Sinapon ng halos kasing edad niyang pasyente ang noo. "Normal lang na makaramdam ka ng discomfort, pero magiging maayos din ang pakiramdam mo after dialysis treatment." Hinawakan niya ang kamay ni Lester para pagaanin ang sitwasyon nito. Napangiti naman ng binata. "Mahaba pa ang laban kaya magpalakas ka, Lester. Basta sana ikaw pa rin ang doktora, Doktora Caitlin." Umangat ang mga kilay niya nang pisilin nito ang kanyang palad. Alangan ang ngiti ng doktora nang salubungin ang mga mata ng pasyente at pasimpleng inalis ang pagkakahawak nito. "Siyempre naman, Lester, mananatili akong doktor mo. Basta ipangako mo na magpapagaling ka." "Yes, doktora." Naasiwa siya sa pagkakatitig nito kaya agad siyang nagpaalam sa nanay na bantay ng binatang pasyente. "Mauna na ho ako." "Sige po, salamat, doktora." Nang lumabas, pansin niya ang pagngiti ng kasamang nurse na si Risa. "Anong ibig sabihin ng ngiting yan, Nurse Risa?" Huminto siya sa hallway at seryoso itong pinagmasdan. "Wala naman ho, Doktora Dominguez." Hindi pa rin siya kumikilos sa pagkakatayo kaya napipilitan si Risa na salubungin ang tingin niya. "Mukhang matindi ho ang tama sa inyo ng pasyente na yun. Hindi lang kidney ang may tama, pati yata puso sa inyo, doktora." "Pansin niyo po ba?" Kaswal na patuloy pa ng nurse. "Pasyente ko si Lester." Sinimulan niyang maglakad kasunod si Risa. "May pag-asa po ba si Lester, doktora?" "Sinong may pag-asa?" Napatingin sila kay Jamie na parating, ang best friend niya na isa ding doktor. "Si Lester, Doktora Navarro." Tugon agad ni Risa. May ngiting tinignan siya ng kaibigan. "That's not true." Kastigo ni Caitlin. "Alam ko naman kahit hindi ka na magpaliwanag. I know hindi ka pa rin nakaka-move on sa greatest love mo." Nakangiting sabi ni Jamie. Pinalakhan niya ito ng mga mata at napatingin sa mga nurse na nasa nurse station. "Sino naman po ang maswerteng lalaking yun, doktora?" Singit agad ni Risa. "Hindi totoo yun. Huwag nga kayo makinig dyan." Nauutal na saway ni Caitlin. "Doktora Navarro, sino naman po ang greatest love ng pinakamahusay na doktora ng Kidney Care Hospital?" Sabik na tanong ng mga nurse sa station. Tinignan ni Jamie si Caitlin. Pabitin nito. Umiling na lang siya at walang paalam na umalis. "Sandali lang, Doktora Dominguez." Habol ng kaibigan na narinig pa niya ang pagtawa. Bago pa man mag-aral ng medisina, matalik niya ng kaibigan si Jamie at sanay na siya sa pang-aasar nito sa kanya. Kahit na ilang taon na ang nakalipas, hindi nito maiwasang ungkatin ang nakaraan niya. "Caitlin!" Naabutan siya nito sa labas ng hospital. Nagpapasensya siyang humarap sa kaibigan. "Sorry na. Alam mo naman, love ko lang na asarin ka." Kumapit pa ito sa kanyang braso. "Hindi mo na dapat binabanggit ang lalaking yun. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on?" Tinignan niya si Jamie at nagsalita ulit. "That was 6 years ago, Caitlin. Dapat kapag napag-uusapan natin siya, wala nang effect sa'yo." "Wala naman talaga." Natigilan siya nang silipin nito ang mukha niya. "Hindi nga." "Nakalimutan ko na siya pero..." "Pero?" "Hindi naman ganun kadaling kalimutan ang nagawa niya. At saka sa totoo lang, ayoko na talaga siyang naaalala pa. Nasa tuwing naririnig ko ang pangalan niya, galit ang nararamdaman ko." "Okay, hindi na yun mauulit." Hinawakan siya sa kamay ng kaibigan. "Pero last question." Pagod niyang tinignan ng kaibigan. "What if after 6 long years, magkita ulit kayo?" "Imposible yun. Walang dahilan para mapunta siya rito sa Baguio." "Maliit ang mundo, doktora." Paalala pa rin ni Jamie. "Kung makikita ko man siya, don't expect a warm welcome from me." "That's my girl." Puri ng best friend sa kanya.
Anyway, about Lester. Oh, akala ko ba tapos na? Sabi nga kapag tapos na, dapat may bagong simula. Aba, tumitibok pa ba yung puso mo? Napailing siya bago napangiti. Ilang taon ka na ring single. Look at you now. Isa ka ng successful nephrologist. One of the outstanding kidney doctor sa buong Pilipinas. Masaya na ako sa buhay ko at sinilip niya ang suot na relo. Kailangan ko ng mag-rounds. Mas importante ang buhay ng mga pasyente kaysa sa pinag-uusapan natin. So please excuse me, Doktora Navarro. Nilagay niya ang kamay sa bulsa ng doctor's gown bago pumasok muli sa loob ng hospital. Sir, kumatok ang sekretarya sa pinto ng office ng CEO ng Pharma Vista Company. Sir, ulit nito binuksan ang pinto. Madilim sa loob ng opisina at walang nakaupo sa swivel chair. Sir Harvey, dala ko na po ang documents for signature ninyo. Nang makalapit sa mesa ang sekretarya, ay isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Sir Harvey, tulungan niyo ko. Mabilis na dinaluhong nito ang boss na nakadapa at walang malay sa sahig. Harvey? Marahang nagmulat ang CEO. Nasilaw pa sa ilaw na nasa kisame. Secretary Trina, yung files. Hirap niyang wika habang mabigat ang katawan. Give me the files. Ulit niya ng akmang babangon. Harvey? Secretary? Mama? Nag-arko ang kilay niya nang makita ang ina na si Marisa. Agad siyang bumangon pa upo. What are you doing here in my office? Anong office? Hindi ka binigyan ng anesthesia para mawala sa isip, anak. What do you mean? Takang tanong niya. Nasa hospital ka. Agad siyang napatingin sa paligid. Naroon ang isang sofa at puting-puting kwarto. Tinignan niya ang sariling nasa hospital bed, suot ang hospital gown. What the hell am I doing here? Last thing I remember, nasa office ako. Naghihintay ng document para sa signature. Nasaan si Secretary Trina? Akmang bababa sa kama si Harvey nang pigilan ni Marisa. Tumigil ka nga. Wala rito ang sekretary mo. Nasa hospital ka. At hihintay natin ang sasabihin ng doktor kung bakit ka nawalan ng malay. Natigilan siya at napahawak sa tagilirang biglang kumirot. Oh, bakit? Ano yun? Anong masakit? Nilinga niya ang inang nangangamba nang sunod-sunod na magtanong. Nothing, ma. Bumalik ka na sa kama mo at hintayin natin ang doktor mo. For sure, wala lang to. Baka pagod lang ako kaya ako nag-pass out. Anya nang ayusin nito ang kumot sa kanya. CEO ka at hindi ka doktor. Kaya hintayin natin ang tunay na nakakaalam kung anong dahilan kung bakit ka nahimatay. It's important to know what was happening to you. Napahinga na lang ng malalim si Harvey ng mahiga. Wala siyang makatwiran sa ina na halo ang pag-aalala at kaba. Napapikit siya ng pakiramdaman ng sarili. Dalangin niya na walang problema sa kanyang kalusugan. Sana normal lang ang pagod na nararamdaman niya. Hinawakan niya ang tagiliran na ramdam pa rin ang kirot hanggang sa marinig niyang bumukas ang pinto. Mabilis siyang nagmulat at bumangon. Dok, si Marisa ang unang bumati sa lalaking doktor na pumasok sa kwarto. Pwede na ba akong lumabas? Tanong agad ni Harvey habang naririnig ang sariling tibok ng puso. Well, pauna ng doktor. Pigil ang hininga ng binata habang hindi maipinta ang muka. Mr. Pascual, after reviewing your test result and symptoms, it appears that you have chronic kidney disease. Awang ang labi niya sa narinig. Dok, ano ho? Hinawakan siya ng ina sa kamay habang naiiyak. May CKD ang anak ko? Yes, Mrs. Pascual. Formal na kumpirma ng doktor. No! Sagot ni Harvey. Hindi totoo yan. Paano ko magkakaroon ng sakit na yan? 2 beses lang ako nahimatay at wala naman ako ibang nararamdaman. Hindi niya pagpayag. Natahimik ang buong kwarto. Anak? Nilinga ni Harvey ang inang umiiyak. I'm not convinced by that doctor's diagnosis. So we'll seek a second opinion, ma. Yes, you can do that, Mr. Pascual. You might want to consider ang Kidney Care Hospital sa Baguio to run the needed test again. Naroon po ang mga mahuhusay na nephrologist na kailangan ninyo. Formal na singit ng doktor. Dahan-dahan silang nagbaling dito. I would advise you to do that as soon as possible. In your case, your kidneys require immediate attention and care. Yes, Doc.
Gagawin namin ang sinabi ninyo. Maraming salamat. Si Marisa na ang sumagot dahil walang kibo ang anak niya. Excuse me. Lumabas na ang doktor. Natagpuan ni Harvey ang sarili sakay ng isang wheelchair. Akma siyang iaakyat ng ilang nurse ng hospital papasok ng ambulansya. Sandali lang. Huminto naman ang mga ito. Pinanood niya ang ina na nagmamadaling daladala ang ilang medical records niya mula sa pribadong hospital na pinanggalingan. Napahinto ito nang siya ay makita. Oh, bakit hindi ka pa pumapasok sa loob? Baka mahamugan ka pa rito sa labas. Tiningala pa nito ang madilim na langit. Ma, can we just go home? Seryosong tanong ni Harvey. Anak, ano ba yung sinasabi mo? Mama, wala akong sakit. I'm healthy. Hindi pa rin niya mapaniwalaan ang kanyang sitwasyon. Pero lumabas sa test mo na may chronic kidney disease ka. Napahinga siya at nagbaling sa ibang dako. Hinawakan ni Marisa ang kamay ng kaisa-isang anak. Kung wala ka talagang sakit, mas mabuti. Uuwi tayo sa Manila pagkatapos nating umakyat sa Baguio. Kaibigan ko ang asawa ng medical director doon. Alam na niyang darating tayo. Stop worrying. Baka makasama pa sa'yo. Sinulyapan niya ang ina at ang ilang nurse. Pakipasok na ang anak ko sa ambulansya. Wala na siyang nagawa kundi ang sapuhin ng noo niya. Heto Marlo, nakangiting iniyabot ni Kaylee ng isang storybook sa batang pasyente sa ward. Salamat po, doktora. Ngumiti ang batang lalaki. Hindi yan bago pero maayos pa naman. Bukas, dadalhan kita ng laruan ng mga... Doktora Dominguez, excuse me po. Bulong ni Risa. Yes, nurse? May emergency meeting daw po kayo with director. Hinaplos ni Kaylee ng buhok ng batang lalaki bago tumayo. Matulog ka na, Marlo. Bukas, magdadialysis ka. Kailangan mo ng lakas. Opo, doktora. Inayos niya muna ang kumot ng bata bago tuluyang umalis ng children's ward. Naabutan niya sa conference room ang ilang kapwa niya, doktor. Tinabihan niya sa upuan si Jamie. Thank you for your time, doctors. I apologize for the sudden announcement. This is really urgent. We will be receiving a VIP patient being transferred from Manila. Pagbibigay ng kanilang medical director. Doktora Dominguez, tawag nito sa kanya. Director? Dahil ikaw ang pinakamahusay na nephrologist dito sa hospital, I want you to be his personal doctor. Nakangiting nilinga si Caitlin ng kapwa mga doktor. Tumayo siya nang iabot ng medical director ang isang confidential envelope sa kanya. Nandyan lahat ng medical records at information niya. I will entrust him to your care. Ikaw na sana ang bahala sa kanya. Tumango siya at tinanggap ang kamay ng kanilang direktor. Maraming salamat po sa tiwala niyo, Direktor. Katulad ng lagi kong sinasabi, gagawin ko po lahat ng makakaya ko para sa mga pasyente. Thank you, Doktora Dominguez. Nang magbitaw, sinulyapan ng direktor ang suot na relo. Parating na siya. Bumaba na tayo para salubungin ang ating bagong pasyente. Yes, Direktor. Sabay-sabay na tumayo ang mga doktor. Nang makababa sa lobby, sunod-sunod silang pumila sa entrada para salubungin ang kanilang magiging VIP patient. Natanaw nila mula sa labas ang humintong ambulansya. Nakabitin ang paghinga ni Caitlin sa hindi niya malaman na dahilan. Hindi niya rin maipaliwanag ang nasa dibdib. Sinulyapan pa niya ang hawak na envelope bago tinanaw ang gulong ng wheelchair nang ibaba iyon ng mga nurse mula sa ambulansya. Kahit sa lamin ng pinto ng hospital, hindi niya maaninag ang mukha ng bagong pasyente. Humakbang ang kanilang direktor. He's here. Nang makapasok sa pinto ang tinutukoy na pasyente ng kanilang medical director, nawala ang lahat ng emosyon sa mukha ni Caitlin. Kumisap ang mga mata niya at dahan-dahang ibinaba ang tingin mula sa may edad na babaeng nagtutulak ng wheelchair hanggang sa lalaki na kaupo roon. Caitlin, totoo ba tong nakikita ko? Si Harvey ang magiging pasyente mo? Dagdag na bulong ni Jamie na katabi niya lamang. Tensyonado silang magkaibigan na humarap sa isa't isa. Mrs. Pascual, sinalubong ng kanilang medical director si Marisa. Nakipagkamay naman ng ginang. Director, narito po ang anak ko. Tiningala ni Harvey ang lalaking tumayo sa harap niya at inabot ang kamay. I'm Harvey John Pascual. Pakilala ng binata ng sandaling magkamay. Ako naman si Director Desmond Reyes and I'm saddened to see you in this condition, Harvey.
But I want to assure you na ang mga doktor dito sa Kidney Care Hospital will do their best to help you get better. Anyway, ipapakilala ko sa iyo ang magiging doktor mo, ang outstanding kidney doctor ng hospital. Hinanap ng mga mata ng direktor ang tinutukoy na doktor. Can you come here, Doktora Dominguez? Nag-ari ko ang mga kilay ni Harvey sa narinig na apelyido. Sinundan niya ng tingin kung saan nakatanaw ang direktor para alamin na hindi ang nasa isip niyang tao ang magiging doktor. Baka kapareho lang ng apelyido. Caitlin, untag ni Jamie sa natuod na doktora. Tawag ka na ni direktor. Dagdag pa ng kaibigan. Hindi niya maihakbang ang tila na pakong mga binti sa pwesto. Pero nang muling tanawin ng kanilang direktor, pilit niyang ikinilos ang nanginginig na mga paa. Binigyang daan naman ng mga doktor ang medical staff na si Caitlin. Kumurap ang mga mata ni Harvey sa nakitang doktorang palapit sa kanilang pwesto. Pilit na itinuon ni Caitlin ang mga mata sa direktor ng hospital. Doktora, meet our VIP patient, Mr. Pascual. Doon niya lang ibinaba ang tingin sa lalaking nakaupo sa wheelchair. Huminto yata ang tibok ng puso niya. Nang sa wakas, magtagpo ang kanilang mga mata. Sandali silang nagkatitigan bago niya naaninag ang ngiti sa labi ng lalaking magiging pasyente. Ikaw nang bahala sa kanya, Doktora Dominguez. Bili ng direktor. Naging makahulugan ang ngiti niya nang siya ay tumango. Yes, Director. That's it. Bumalik na kayo sa mga trabaho ninyo. Formal na wika ng medical doctor bago nagbaling sa mag-ina. Nakipagkamay dito at nagpaalam ng umalis. Naiwan sa labi ang tatlo. Look, who's going to be my doctor? Tumikwas ang isang kilay ni Caitlin sa narinig na masaya pang tono ng lalaking pasyente. Do you know her, anak? Tanong naman ni Marisa. Yes. No, ma'am. Hindi ko kilala ang anak niyo. Bumaba ang kilay niya nang sulyapan ng ina nito. Bago inilipat ang atensyon sa nakaupo sa wheelchair. In fact, I've never met him. Dagdag niya na ikinaseryoso naman ito. Doktora, naputo lang pagtitinginan nila nang lumapit ang ina nito. Hinawakan siya ng mahigpit sa mga kamay. Gawin niyo ang lahat para gumaling ang anak ko. Of course, ma'am. Gagawin ko ho ang trabaho ko. Sinulyapan niya ang pasyente. Kailangan na po niyang i-admit. Biling niya sa ginang. Sige po, doktora. Pwede bang kayo na lamang ang magdala sa kwarto niya? Ipapakuha ko lang mga gamit namin sa sasakyan. Hiling ni Marisa. Sa sulok ng mga mata ni Caitlin, nakita niya ang pagngiti ng pasyente. Sure, ma'am. Pinanood niya ang pag-alis nito hanggang sa sila ay maiwan. Nagkatitigan sila. At habang seryoso ang kanyang anyo, hindi naman nawawala ang ngiti ng pasyente. Magtititigan na lang ba tayo? Is that how you miss me? Nakangising tanong pa ni Harvey. Dadalhin na kita sa kwarto mo, Mr. Pascual. Walang emosyon niyang saad ng humakbang. Hindi maiwasan ni Harvey ang makaramdam ng tensyon habang naririnig ang takong ng mababang sandals ng doktora sa bawat paglapit sa kanya. Seryoso niyang pinagmamasdan ang mukha ni Caitlin na hindi nagbago. Naglaho ang paghanga niya sa mukha ng doktora nang walang ingat na inikot nito ang wheelchair kung nasaan siya. Halos tumama ang likod niya sa kinauupuan niya. Inis na tiningala ng binata ang doktora. Sorry, Mr. Pascual. Hindi ko sinasadya. Kaswal na sabi ni Caitlin. Huminga siya ng malalim at itinuwid ang tingin. Nagtitimpi siyang napakapit sa kinauupuan nang maramdaman ng mabilis na pagtutulak nito sa madulas na hallway. Doktora, may lakad ka ba? Pwede bang bagalan mo lang? Baka hindi ako mamatay sa kidney disease, kundi sa comatose kapag nahulog ako rito. Natigilan si Harvey nang yumuko at tumapat sa tenga niya ang doktora. Don't worry. Sabi nga nila, kapag masamang damo matagal mamatay. Buwisit na tumingala ang pasyente. Ngumiti naman ng matamis si Doktora Caitlin dito. Nang tumapat sa magiging kwarto nito, binuksan niya ang pinto. Ire-ready ko lang ang kailangan mo. Akmang iiwan niya ito nang pigilan siya sa braso. May lukot ang noong sinalubong niya ang mga mata nito. Hindi mo ba ako aalalayan hanggang sa makahiga sa kama? Hindi ka baldado. I need your help, doktora. Pangaasar nito. Sinulyapan niya ang kamay ng pasyente bago inis na bumitaw. Fine. Napipilitan niyang sagot.
Dahan-dahang tumayo si Harvey na natigilan din at napahawak sa tagiliran. Okay ka lang? Agad na inilagay ni Caitlin ang braso nito sa balikat niya para maalalayan. Luminga sa kanya ang nakangiwing pasyente. Masakit ba? May iniinda itong tumango. Okay, slowly. Dahan-dahan niyang iginiya ito paupo sa kama. Napangiti naman si Harvey habang pinagmamasdan ang mukhang malapit sa kanya. Aksidente, nasalubong ni Caitlin ang tingin niya at huli na para bawiin niya ang ngiti. Otomatikong binitiwan ng doktora ang pasyenteng tuluyang napahiga sa kama. Yun talaga ang masakit. Mahinang reklamo ng pasyente. Sinungaling, niloloko mo lang ako. Natawa ang binata. Relax, Doktora Dominguez. Masakit naman talaga pero nang hinawakan mo ko nawala. Namangha pa kunwari ang binata. Hindi ka nagbago. Napaseryoso si Harvey sa narinig at napatitig sa kaharap. I'm sorry. Kate, I'm sorry. Ulit niya sa hindi umiimik na doktora. Natahimik sila hanggang sa may kumatok sa pinto. Doktora, pumasok ang nurse. Lumapit si Caitlin dito bago kinuha ang inabot na medtray. Nang makapagpasalamat siya sa nurse, lumabas na din ito. Siya naman ay seryosong lumapit sa kama ng pasyente. Humiga ka na. Walang reklamong sumunod naman si Harvey. Nakabibingi ang katahimikan sa loob ng kwarto. Kinuha ni Caitlin ang braso ng pasyente. Sandali pa silang nagkatinginan nang magdaiti ang balat nila. Ngumiti ng alangan si Harvey. Ginantihan niya iyon pagkatapos ay walang pasabi na itinusok ang karayom sa braso nito. Aray! Bakit di mo sinabi? Nakangiti si Caitlin ng kaswal na ayusin ang IV nito. Kagat lang ng langgam yun, Mr. Pascual. Anito na parang isang paslit ang kausap na pasyente. Huminga ng malalim ang piko na binata. Pumamulsa si Caitlin sa suot na doctor's gown. Babalikan kita mamaya. Caitlin, seryoso siyang napahinto. I'm truly sorry about what happened years ago. Agad na nag-ulap ang mga mata ng doktora. I was young then at mahilig manloko. Dugtong niya rito. Natahimik naman si Harvey na pinagmamasdan ng nakatalikod na dating nobya. Hindi na mababago niya nang nangyari, Harvey. Sagot ng nananatiling nakatalikod na si Caitlin. Anak? Agad niyang pinunasan ng luhang tumulo nang pumasok ang ina nito sa kwarto. Doktora? Nag-aalangan ito nang makita ang pagpupunas niya ng luha. Napatingin ito kay Harvey. Excuse me po, Mrs. Pascual. Tuluyan na siyang lumabas. Napapikit naman ang pasyente at napahawak sa sumasakit na tagiliran. Anong ginawa mo kay doktora ha? Bakit umiiyak? Nang gigigil na lumapit si Marisa sa anak niya. Napatitig naman si Harvey sa kisame. Hoy, sumagot ka. Tinignan niya ang brasong mahinang hinampas ng ina. Kilala mo ba si Doktora Dominguez? Yes, she's my ex-GF. Natahimik sandali si Marisa hanggang sa mahinang magsalita. Niloko mo rin ba siya katulad ng ginawa mo sa ibang babae ha? Mama, bata pa ako nun. College days. Maraming distractions. Pero pinagsisisihan ko yun. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang ina. Mabilis na isinarado ni Caitlin ang pinto ng sariling opisina. Doon niya iniyuko ang ulo at impit na umiyak. Kahit na ilang taon na ang nakalipas, hindi nabawasan ang sakit na dulot ng panluloko ni Harvey noong sila ay magkasintahan pa lamang. At ngayong nakita niya ulit ito, tila nabuksan muli ang sugat sa kanyang puso. Doktora Dominguez? Agad niyang pinunasan ng luha nang marinig si Jamie. Yes? Pinilit niyang kalmahin ang sarili bago buksan ang pinto. Are you okay? Tanong nito nang makapasok sa loob. Oo naman. I know you're not. And that's a stupid question from me. Alam ko na si Harvey ang kauna-unahang lalaki sa buhay mo. Doon muling tumulo ang kanyang luha. Niyakap siya ni Jamie. Pwede mong sabihin kay Director ang tungkol dito, so he can replace you as Mr. Pascual's nephrologist. Marahan siyang kumalas sa kaibigan. Ayoko ma-disappoint si Director. Hindi ko pwedeng basta bitiwan ng pasyente. I need to be professional. That's good to hear. And I heard, hindi maganda ang kalagayan ni Harvey. Talaga? Hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalala dito. Sabay na upo ang dalawang doktora. Kinuha ni Caitlin ang envelope at binuksan.
Binasa mula roon ang medical records ng pasyente. Chronic kidney disease, stage 5. Kailangan kanya talaga ngayon. Seryosong sambit ni Jamie. Isang malalim na hininga ang ginawa ni Caitlin bago kumatok at pumasok sa kwarto ng bagong pasyente. Good evening, doktora. Bati ng ginang. Sinulyapan niya ang tulog na dating nobyo. Doktora Dominguez, kung ano man ang nagawa sa inyo ng anak ko, I hope hindi maging rason yun para bitiwan mo ang pagiging doktor mo sa kanya. Alam ko na maloko siya pero mabuti siyang anak at ayoko siyang mawala. Naluluhang wika ni Marisa. Ngumiti siya ng malungkot at hinawakan ng kamay nito. Huwag ho kayong mag-alala. Gagawin ko ho ang lahat para sa anak ninyo. Huminga siya ng malalim at muling sinulyapan ang tulog na si Harvey. Sinumpaan ko ho ang tungkulin ko na magligtas ng buhay. Kahit sino pa sila. Napayakap sandali sa kanyang ginang. Ngayon gusto ko ho kayong kausapin tungkol sa kalagayan ni Harvey. Tumango si Marisa. As you requested, we will run some additional tests tomorrow to confirm the diagnosis for a second opinion. Possible po ba na maging iba ang result? Malungkot niya itong tinitigan. Sana ho. Pero kung ganun pa rin ang maging result ng test, magiging maayos ang anak niyo. Basta susunod tayo sa medication at kailangan gawin. Maraming salamat, doktora. Siguro kung nagkatuluyan kayo ng anak ko, magiging mabuti kang asawa at manugang. Napalitan ng hiya ang formal niyang anyo. Marahang nagmulat si Harvey. Malabo man ang tingin, ay isang magandang muka na agad ang kanyang nagisnan. Nilinga ni Caitlin ang pasyenteng kamumulat lang. Marahan niyang ibinaba ang hawak na patient chart nito. Good morning. Bati ng binata. Naglagay siya ng pilit ng ngiti sa labi. Ang aga mo naman yata kung dinalaw. Hirap na bumangon ito habang hawak ang tagiliran. Dadalhin kita sa laboratory para sa kailangang test. Napaseryoso ito. You ask for a second opinion, right? Yes, because I don't feel anything serious. Pero nawalan ka ng malay. It's just fatigue, pagod sa trabaho. Possible naman yon, Mr. Pascual. Pero isa yon sa symptoms ng chronic kidney disease. At may mga taong may sakit na hindi nila alam. Para makasigurado tayo sa kalusugan mo, we need additional test. Mahaba niyang paliwanag. Rinig niya ang malalim na paghugot ng hininga ni Harvey. You ready? Tanong niya. Kung hindi siguro ikaw ang doktor ko, hindi ako magiging ready. Doktora, pumasok ang dalawang nurse na magdadala sa binata sa laboratory. Dalhin niyo na si Mr. Pascual sa laboratory. Bili niya rito bago na unang lumabas. Sinulyapan ni Caitlin ang pasyente habang nililinis niya ng bulak ang braso nito. Hinawakan niya ang syringe at itinapat sa parte ng ugat nito. Sandali lang. Itinaas niya ang mata habang kaunti na lang ang distansya ng karayom sa balat ni Harvey. I'm nervous. Takot ka sa karayom? Hindi ito sumagot habang malayo ang tingin. Nakita niya rin ang matataas na tahip ng dibdib nito. Ano nang trabaho mo ngayon? Tanong niya para mawala ang atensyon nito sa kailangang gawing proseso. Luminga ito sa kanya bago muling diniretso ang tingin nang makita ang kanyang hawak. I own a pharmaceutical company. Talaga? That's the company I was telling you about nung tayo pa. Yung mamanahin kong kumpanya. Tapos na. Otomatikong sinulyapan ni Harvey ang doktora at ang kanyang braso. May takip na iyon ng bulak at may sample na siya ng dugo. Itinulak na nito ang wheelchair niya palabas ng laboratory. Ngayon naman, we'll do some imaging test. Pumasok sila sa isang kwarto. Kausap ni Caitlin ng medical staff sa loob nang makita ang hirap na pagtayo ng dating nobyo. Napahinga ang doktora ng malalim bago nagpaalam sa kausap. Napatingin si Harvey nang lumapit siya rito at alalayan. Salamat. Humiga ka lang dyan. Mabilis lang to and painless, okay? Pakalma niya sa binata. Alright, sandali. Napatingin siya nang hawakan ng pasyente ang kanyang palapulsuhan. Madedetermine ba ng test na to ang lagay ng kidneys ko? Oo, diretsong sagot ni Caitlin. Rinig niya ang malalim na paghinga ni Harvey. Natatakot ka? I wish I wasn't. Kinuha niya ang kamay nito at inilagay sa ibabaw ng tiyan. Natatakot rin pala ang tulad mo.
Noong nawala ka, marami akong kinatakutan. Natigilan siya at napatitig kay Harvey na pumikit. Believe me or not, I fear I won't see you again. Pero nakakatakot pala na makita ka ulit habang ginugupo na ako ng sakit. I feel like I can't do anything about it, especially when I'm staring at you again, Kate. Nagbara ang lalamunan niya habang pinagmamasdan ng pasyente. Doktora, ready na po. Untag sa kanya ng radiology technologist. Pinunasan niya ang luha. Sandali lang to, sabi niya bago tuluyan ng umalis. Nakaupo si Harvey sa kama. Ilang test pa lang ang nangyari sa kanya buong maghapon. Ramdam na niya ang matinding pagod. Hindi na rin niya naipaliwanag ang pagsakit ng ulo. Hindi na siya katulad noon na malakas at kayang-kayang magtrabaho. Narinig niya ang katok bago bumukas ang pinto. Good evening, Mr. Pascual. Literal na nawala ang iniinda niya nang makita ang dating nobya. Nandito ka na naman, doktora. Iniwan mo ko sa imaging room kanina, ha? Biro ng pasyente. Walang nurse na nag-asikaso sa'yo? Takang tanong ni Caitlin. Meron, pero mas gusto kong ikaw. Walang emosyon niyang sinalubong ang mata nito kaya ito natigilan. Nasaan si Mrs. Pascual? Nasa harap ko. Tinignan siya ni Harvey. Napapikit ang doktora sa inis at pilit na pumormal. Nakuha ko na ang test results mo. Doon unti-unting nawala ang ngiti ng pasyente. Now, where's Mrs. Pascual? Hindi pa siya nakakabalik, but you can tell me right now what the result is. Sandali silang nagkatitigan bago niya inilabas ang hawak na papel. Ba't ganyan ang mukha mo, doktora? Mas lalo kong kinakabahan. Tama ang unang diagnosis sa'yo. You have stage 5 chronic kidney disease. Seryosong putol niya na ikinahinto ni Harvey. Namayani ang katahimikan sa buong kwarto hanggang sa makita niya ang panggigilid ng luha ng pasyente. Kinurot ang puso niya dahil doon. Kailangan mong mag-undergo ng dialysis treatment. Kung mayroong kidney donor na magiging compatible sa'yo, pwedeng gawin ng kidney transplant. Napayuko si Harvey. Nakita niya ang panginginig ng kamay nito kaya lumapit siya at inabot ang kamay ng dating nobyo. Magiging maayos ka, Harvey. Ramdam niya ang mahigpit na kapit nito sa kamay niya. Marami akong pasyente na katulad mo pero gumagaling sila. Sinisingil na ba ako? Tiningala siya nito. Dahil sa ginawa ko nun sa'yo? Sunod na tanong ng pasyente. Walang kinalaman yun dito. Isa pa, nakalipas na yun. Pero hindi mo pa ako napapatawad. Hindi na mahalaga yun. Kung mamamatay ako bukas, mas gugustuhin kong marinig na pinapatawad mo na ako, Kate. Seryosong wika ni Harvey habang hawak ang kamay niya. Umupo siya at seryosong sinalubong ang mata nito. Ngayon na nakikita niya ang may sakit na dating nobyo, tila bula kung paano mabilis na naglaho ang galit na itinago niya rito. Kailangan mong magpagaling. Kapag nagawa mo yun, dun mo lang malalaman kung napatawad na kita. Dahan-dahang bumitaw si Caitlin sa pagkakahawak ni Harvey pagkatapos ay tumayo na. Magpahinga ka. Bukas kailangan mo ng lakas para sa unang dialysis mo. Biling niya bago tuluyang lumabas. Sa paglabas ng pinto, saktong tumunog ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng suot na doctor's gown. Doktora Navarro, sadyang inabangan niya ang kaibigan sa hallway matapos manggaling nito sa isang ward. May kailangan ka, Doktora Dominguez? Pwede bang ibilin ko sa iyo ang mga pasyente ko? Oo naman, saan ka ba pupunta? Sinulyapan ni Caitlin ang hawak na cellphone bago pinagtagpo ang mata nila ni Jamie. Tumawag si Jello. Wala raw magbabantay sa mga bata. Sa mga inaanak ko? Oo. O sige na, umuwi ka na. Tumalikod na siya pero muling napahinto. Binalingan niya ang kaibigan. Si Harvey. Mahina niyang wika. Nasabi ko na ang test result niya. Pwede bang pakitignan mo siya? I will do it. Not just because I am a doctor. Gagawin ko yon para sa'yo. May maliit siyang ngiti ng tumango. Mabilis ang pagpasok ni Caitlin sa bahay. Caitlin, napahinga siya nang makita ang nakakatandang kapatid na si Jello, ang pansamantalang tagapag-alaga ng mga bata. Akala ko aalis ka, kuya. Hindi na natuloy. Ang sabi ni Ann, wag ko na raw siyang sunduin. Pagtukoy nito sa nobya. Gising pa ba sila? Mommy! Tumingala siya sa pababa ng hagdan.
Napangiti siya nang makita ang apat at sunod-sunod na magkakamukhang mga batang lalaki. Mga anak! Isa-isang bumaba sina Kai, Kieran, Kason at Kyler. Niyakap niya ang 6 na taong gulang na mga anak. Namiss ko kayo. Pasensya na kayo at kailangan ni Mami na mag-work. Okay lang po, Mami. Nagsisave po kayo ng life, di ba po? Tanong ng bunsong si Kyler. Opo, anak. Naluluhan niyang pinagmasdan ng mga bata at isa lang ang kanyang naaalala. Ang ama nito na nakita niyang muli. Ang ama nitong nasa hospital ngayon at may sakit. Bago maghiwalay, nagbunga ang pinagsaluhan nilang gabi noong nakalipas na 6 na taon. At huli na para malaman ito yun. Bago pa man niya nalaman na nagdadalang tao siya, nang hindi lang isa kundi 4 na sanggol, ay tuluyan na silang naghiwalay ng landas. Why are you crying, Mommy? Pinunasan ng panganay na si Kyran ang luhang hindi niya namalayan. Imbis na sumagot, mahigpit niyang niyakap ang mga anak. Mr. Pascual, sinulyapan ni Harvey ang pumasok na doktora. Kumurap ang mata niya nang hindi ang inaasahan ng makita. Nandito ko para mag-rounds. Dugtong ni Jamie nang tuluyang pumasok. Kamusta ka? I'm fine. Walang gana niyang sagot. Binilin ka ni Doktora Dominguez sa akin. Lihim ang naging paghinga ni Harvey. It's been long years. Hindi namin nakalain na ang madalas naming pagkwentuhan, makikita namin ulit. Tinignan niya ang kaibigan ng dating nobya. Kaya pala madalas ako masamid, pinag-uusapan niyo ko. Seryoso niyang biro. Napangiti na ang formal na si Jamie. How can I forget you? You're my best friend's first love. Dati yun, sagot niya. You're so clueless about a woman's heart, Harvey. What do you mean? Kayong mga lalaki, wala kayong alam sa puso ng mga babae. Palibhasa, madali lang sa inyo ang magpalit. That's not true. Anyway, may nararamdaman ka ba? Any pain or discomfort? Pag-iiba ni Jamie. Umiling lang si Harvey. Mauna na ako. Kapag may problema, just call a nurse. Baka bukas pa makabalik si Doktora Dominguez. Mabilis ang paghakbang ni Caitlin sa hallway kinaumagahan. Bumagal iyon nang matanaw ang ina ni Harvey. Good morning, Doktora. Good morning, Mrs. Pascual. Nakangiti niyang bati. Bumaba ang mata niya sa pasyente. Ngumiti ito sa kanya. Wala ka man lang ba pasalubong, Doktora? Off duty mo kagabi, dapat may dala-dala kang kahit ano para sa pasyente mo. Harvey? Saway ni Marisa. It's okay, Mama. Close naman kami ni Doktora. Way more than close. Katwiran ni Harvey. Hinawakan pa ang sariling baba na parang may inaalala. Napabaling siya sa ina nito. Mrs. Pascual, pwede na siyang dalhin sa dialysis unit. Doktora, kanina pa talaga ako kinakabahan. Pwede niyo bang samahan ng anak ko? Nagkatinginan sila ng dating nobyo. May nahihiyang ngiti si Marisa nang lumapit kay Caitlin. Pwede ho ba? Hinawakan ni Harvey ang gulong ng sinasakyang wheelchair. Ako na lang ang pupunta, Mama. Nilinga siya ng ina at ng doktora. Saan ba ang dialysis unit? Doon ba? Pinagulong niya ng sinasakyan niya. Napaseryoso siya habang hirap na pinapagulong ang wheelchair sa hallway. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang hiya at awa para sa sarili. Sa edad niya, hindi niya na dapat pinahihirapan ng ina. Siya na dapat ang mag-aalaga rito. At sa lahat naman ng pagkakataon, bakit ngayon pa niya nakita ang dating nobya? Kung kailang mahina at may sakit siya. Huminto siya nang makaramdam ng pagod. Nasa gitna siya ng abalang hallway. Napapaligiran ng kapwa niya may sakit. Nanggilid ang mga luha ni Harvey nang maramdaman na may marahang nagtulak sa kanyang wheelchair. Tiningala niya iyon. Tuwid ang tingin ni Caitlin habang maingat na tinutulak ang wheelchair ng dating nobyo. Kaya ko naman. Narinig niya ang hiya sa boses ni Harvey. Alam ko, pero hindi rito ang dialysis unit. Ha? Iniliko ng doktora ang wheelchair sa tamang direksyon. Good morning, Doktora Dominguez. Bati ng nurse at dialysis technician. Nilinga ng doktora ang halatang kabadong pasyente. Ready ka na for dialysis? I have no choice. Ngumiti siya para pagaanin ang sitwasyon bago inilahad ang palad dito. Sinulyapan iyon ni Harvey at kinuha. Inalalayan niya itong umupo sa dialysis chair katabi ang aparato. Doktora,
Inabot sa kanya ng nurse ang karayom. Lihim ang paghinga ni Caitlin ng malalim bago iyon ilapit sa braso ng pasyente. Sinalubong ni Harvey ang mata ng doktora nang hindi pa maramdaman ang karayom sa balat niya. Sabi mo, di ba, may pharmaceutical company kayo? Oo. Ginagalingan mo naman ba sa trabaho mo? Oo naman. Tapos na. Itinuwid ni Caitlin ang likod. Sinulyapan ni Harvey ang braso bago siya tiningala. Sabi na nga ba, dinidistract mo ko para hindi ko maramdaman ang karayom. Effective naman, di ba? Naghinang ang kanilang mga mata. Napakurap si Caitlin at agad naasiwa sa paraan ng seryosong pagtitig sa kanya ng pasyente. Nurse, kayo nang bahala sa kanya. Bili niya nang lumabas. Nasundan na lang ng tingin ni Harvey ang dating nobya at napangiti. Sir, start na po tayo. Tumango siya bilang sagot. Nagsimula na ang dialysis niya. At habang naririnig ang tunog ng aparato, halo-halo ang nararamdaman niya. Sumandal siya sa kinauupuan. Sinulyapan ang brasong nakapatong. At may mga nakasaksak na tube na nakakonekta sa katabing machine. Ngayong nakumpirma na ang sakit niya, iniisip niyang ganito na ang magiging parte ng kanyang buhay. Malayong malayo sa dati niyang ginagawa. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng nurse nang pumasok sa loob. Namumukaan ko po kayo. Kayo po yung CEO ng Pharma Vista, yung isa sa kilalang pharmaceutical company sa Manila, hindi ho ba? Tumango naman siya. Totoo pala, ang gwapo niya sa personal. Bulong ito sa kasamang nurse na narinig naman niya. May tanong ako. Ano po yun, sir? Kamusta si Doktora Dominguez bilang doktor dito? Naku, hindi lang pumahusay na doktor. Mabait din po siya. Kasundo niya ang lahat dito, lalo na ang mga batang pasyente. Hindi nga naiiwasan ng ibang pasyente na magkagusto kay doktora. Umangat ang magkabilang kilay ni Harvey. Really? Opo, parang kayo. Biro ng nurse. Lihim ang ngiti niya bago sinulyapan ng braso. Buti na lang kinakausap niyo ko. Nababawasan ang nararamdaman ko. Binili ni Doktora Dominguez, kausapin daw namin kayo para maaliw kayo dahil first time ninyong magdialysis. Napangiti si Harvey sa narinig. Kahit kailan hindi nagbago ang malasakit sa kanya ng dating nobya. Sa kabila ng nagawa niya rito noon. Doktora Dominguez? Napatayo si Caitlin nang matanaw ang ina ng dating nobyo na palapit. Mrs. Pascual, kamusta ang anak ko? Ma'am, 3 to 4 hours ho ang dialysis session. 1 more hour pa ho. Pwede bang pakibigay ito sa kanya? Baka nilalamig siya. Sandaling napasulyap si Caitlin sa labas ng hospital. Mas lalong ang lumamig ang panahon ngayon sa kanilang lugar. Kinuha niya ang iniaabot nitong mahabang scarf. Akma na siyang tatalikod nang pigilan nito ang kanyang kamay. Salamat, Caitlin, ha. Napakurap naman ng seryosong mga mata niya. Alam mo ba noong una, ayaw ni Harvey na umakyat dito para magpagamot. Nakaramdam naman siya ng lungkot, lalo na sa naiiyak na tono ng kaharap. Pakiramdam ko, ipagsasawalang bahala na lang niya ang sakit niya. Pero nang makita kanya ulit, nakita ko na parang nakakita siya ng pag-asa. Ramdam ni Caitlin ang mamasama-sa nitong mga mata. Kung ano man sana ang nagawa ng anak ko noon, gusto ko lang malaman mo na sinusubukan niyang ayusin ang buhay niya. Huwag ka sanang magtanim ng galit kay Harvey. Aminado siya sa kasalanan niya at pinagsisisihan niya na iyon. Tuluyang tumulo ang luha ni Caitlin na tumango. Dahan-dahan siyang pumasok sa dialysis room. Naabutan niya na tulog si Harvey. Hinayaan po namin siyang makatulog, doktora. Nasa right position naman po siya at nakamonitor kami. Pagbibigay alam ng nurse. Tumango siya bago lumapit sa pasyente. Dahan-dahan niyang tinabingan ng dating nobyo ng scarf para hindi ito lamigin. At habang pinagmamasdan ito, alam niyang sa puso hindi nawala si Harvey. Ito ang una niyang pag-ibig na hindi mabubura ng panahon o ng kung sino man sa kanyang buhay. Tatalikod na sana siya nang hawakan nito ang kanyang palad. Dahan-dahan itong nagmulat. Kita niya ang pagod na anyo ng binata. Pwede bang dito ka muna? Napatitig siya sa kamay nilang magkadikit. I feel so dizzy right now. Para akong lumulutang. Sandali pa itong tumingala habang may iniinda. Umupo siya sa tabi nito. Normal lang yan.
After this, magiging komportable ka rin. Para ngayon pa lang, nagiging komportable na ako. Makahulugan itong sabi. Nakita niya ang ngiti sa sulok ng labi ni Harvey. Sa halip na mainis, hindi niya napigilang ngumiti hanggang sa mapatingin siya sa dalawang nurse na pigil ang kilig. Nakatingin pa sa nananatiling magkahawak nilang kamay. Pagod na nakaupo sa wheelchair si Harvey nang matapos ang dialysis session. Lupaypay ito habang malamlam ang mga mata. Ibabalik na kita sa kwarto mo. Kausap niya rito nang ayusin ang pagkakatabing ng scarf nito. Tumangulang ang pasyente kahit na tila hilo na sa hirap. Anak, sumalubong si Marisa nang makalabas ang dalawa sa dialysis room. Nag-aalala nitong pinagmasdan si Harvey. Kamusta siya, doktora? Naaaninag niya ang luha ng ginang sa mga mata. He will be fine, Mrs. Pascual. Magiging mabuti siya. Ngayon, kailangan niya ng pahinga dahil pagod ang katawan niya. Nagpunas ng luha ang ina nito nang ito ay tumango. Tulungan ko na kayo na dalhin siya sa kwarto. Salamat, doktora. Kasunod niya ito nang marahang itulak ang wheelchair. Inihiga ni Caitlin katulong ang dalawa pang nurse si Harvey sa hospital bed. Nang lumabas ang mga ito, inayos niya ang kumot ng pasyente. Nakita niya ang ilang hibla ng buhok ni Harvey sa noo nito, kaya maingat niya iyong hinawi. Magiging maayos ka, Harvey. Anya. Napalingon siya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Naroon ang ina nito. Marahan niyang naibaba ang kamay niya. Ayos lang, doktora. Nahihiyang tumango si Caitlin. Sinulyapan naman ni Marisa ang anak bago ang dating nobyo nito. Nakikita ko na gusto niyo pa rin ang isa't isa. Dahan-dahan niyang itinaas ang mukha niya. Gustong gusto ka ng anak ko, Caitlin. Nakikita ko yun kapag nakatingin siya sa'yo. Anak ko siya at alam ko kung sino ang nasa puso niya. Ikaw ba, doktora? Pinagtagpo niya ang mata nila ng ina ni Harvey. Ilang taon na ho ang nakalipas. Ang mahalaga ho ngayon ay ang kanyang kalagayan. Mauna na ho ako. Mabilis siyang lumabas ng kwarto bago pa tuluyang makita nito ang kanyang mga luha. Wala ka bang balak sabihin kay Harvey na nagkaroon kayo ng hindi lang isang anak, kung hindi quadruplets? Tinungga niya ang kape habang naroon sila sa rooftop ni Jamie. Hindi ko alam, hindi ko naman naisip na magkikita pa kami. 6 na taon na ang nakalipas. Iniwasan ko ang lahat ng pagkakataon na magkita kami ulit, pero heto kami ngayon. Sasabihin mo ba sa mga batang tungkol sa kalagayan ng tatay nila? Tanong pa rin ng kaibigan. Wala na nga akong maisagot sa tuwing magtatanong ang mga bata sa tatay nila. Ngayon naman, nag-aalangan ako makita nila ang ama nila sa lagay niya ngayon. Ayoko silang pare-parehong malungkot, Jamie. Hinawakan ng kaibigan ng kamay niya. Naiintindihan kita, Caitlin. Kamusta ba ang kalagayan ni Harvey ngayon? Walang pagbabago. Kailangan niya mag-dialysis at kailangan namin siyang i-monitor para maiwasan ng iba pang komplikasyon. Problemadong wika niya nang mapayuko. Sumilip si Caitlin sa pinto ng kwarto ng pasyente kinaumagahan. Good morning. Buti, dumating kayo, doktora. Sambit ni Marisa na ibinaba ang hawak na kutsara. Nakita niya ang pag-iwas ng tingin ni Harvey. May problema ho ba? Tuluyan siyang pumasok sa loob. Lumapit sa kanya ang ginang. May importante ba kayong gagawin ngayon, Doktora Dominguez? The next day pa ho ulit ang dialysis niya. Kailangan ko lang kamustahin si Mr. Pascual after the dialysis treatment. Sinulyapan niya ang dating nobyo na malayo ang tingin. Kanina po nahilot nagsuka siya. Normal lang naman ho na maramdaman yun ang katawan niya dahil sa paninibago. Wala nga siyang gana sa pagkain ngayon. Pwede niyo ba akong tulungan? Binalingan niya si Harvey na napatingin sa kanila. I'm okay, Mama. May maliit siyang ngiti nang bumaling sa ina nito. Ako na pong bahala, Mrs. Pascual. Salamat, doktora. Tila nakahinga ng maluwag na sambit nito. Nang maiwan silang dalawa, lumapit siya sa kama nito. Hinawakan ng kutsara at itinapat sa bibig ni Harvey. Kumain ka na, kailangan mong magpalakas. Nanatili itong nakatitig lang sa kawalan. Harvey, tawag niya rito. Seryoso siyang nilingan nito. This is no longer part of your job, Doktora Dominguez. Isipin mo na lang na nandito ko bilang dati mong kaibigan. O baka hindi ka makatanggi kay Mama. Awat nito sa kanya habang magkahinang ang kanilang mga mata. Muling dinagdagan ni Caitlin ang nasa kutsara
at itinapat muli sa bibig ni Harvey. Ewan ko, ang alam ko lang, hindi naging maganda ang nangyari sa atin. Pero nandito ko. Ngumiti siya ng mapait nang matitigan ang hawak. Knowing you, hindi ka masamang tao, Caitlin. Dahan-dahang itinaas nito ang kamay at sinapo ang kanyang pisngi. That's why I'm falling for you all over again. Nag-ipon ang luha niya. Dinama ang malamig nitong palad. Si Harvey lang ang lalaking literal na humahaplos ng kanyang puso noon at hanggang ngayon. Nahihilo pa rin ako. Pagod na sumandal ang dating nobyo habang hirap ang muka. Hinawakan niya ang kamay nito sa kanyang pisngi at ibinaba ito. Kumain ka kahit kaunti, Harvey. Pigil-pigil niya ang luha nang ilapit ang kutsara. Seryoso siya nitong sinulyapan. Kailangan mong magpalakas. Dahan-dahang inilapit ni Harvey ang bibig sa kutsara at pilit na isinubo ang pagkain. May ngiti siya habang nagbabadya ang luha. Napatingin ito sa kanya nang punasan niya ang sulok ng labi nito. Pagkatapos mong kumain, gusto mo bang lumabas? Tumango ito ng marahan. Dahan-dahan. Alalay ni Caitlin si Harvey pababa ng kama para umupo sa wheelchair. Sa paglinga ay nagkalapit ang mukha nila ng dating nobyo. Kita niya ang pagkibot ng lalamunan nito nang tila pag-aralan ang buong mukha niya. Wala bang magagalit? Anong ibig mong sabihin? Takang tanong niya. Napangiti ang pasyente bago tuluyang umupo sa wheelchair. Gusto ko lang makasigurado. 6 years can change everything about you. Hindi lahat. Seryosong sagot niya. Ikaw ba? Hindi pa rin nagbabago? Sunod na tanong ni Caitlin. Natawa ang dating nobyo pero huminto rin ng hawakan ng tagiliran. Hindi lang siguro halata but I'm trying. Napailing siya nang itulak ng maingat ang wheelchair nito palabas. Isa ka ng magaling na nephrologist. Natupad mo ang pangarap mo. Saad ni Harvey habang nasa garden sila ng hospital. Habang ako nandito, parang lantang gulay. Mahina at walang magawa. Nakatanaw si Harvey sa malayo habang maputla ang muka. Halata na rin sa katawan nito ang pagbawas ng timbang. Pansamantala lang ang pinagdadaanan mo ngayon. Basta ipagpatuloy mo ang dialysis at medication, magiging maayos ka. Salamat. Ngumiti si Caitlin nang balingan siya nito. For being here with me. Magpagaling ka. It would make me happy as your doctor to see you getting better at makabalik sa dati. Kapag nangyari yun, makikita kita ulit. Kumurap ang mga mata ng doktora. Hirap na inabot ni Harvey ang kamay niya habang nakangiwi dahil sa nararamdaman. And this time, I promise not to let you sleep away. Maingat na itinaas ang kamay niya at nakatingin sa mga mata niyang hinalikan iyon sa ibabaw. Doktora Dominguez, huminto sa pagtutulak ng wheelchair si Caitlin nang masalubong si Lester. Niyakap pa siya nito na ikinatingala ni Harvey. Lalabas na ako ng hospital. Masayang balita ng pasyente nang kumalas sa kanya. Masaya ako makakauwi ka na, Lester. Basta, wag mo nang aabusuhin ang sarili mo, ha? Opo, salamat sa inyo, doktora. Kunwaring nilinis ni Harvey ang lalamunan sa pagkakatitig ng estranghero sa dating nobya. Mr. Pascual, dumukwang sa kanya ang nakangiting si Caitlin. Siya si Lester. Kidney patient din siya, but look at him now. Lalabas na siya ng hospital. Tinignan ni Harvey si Lester. That's good to hear. Maikli niyang sabi. Sumunod ka na rin, brother. Nakipagkamay pa ito sa kanya na seryoso niyang tinanggap. Muli itong bumaling kay Caitlin. Doktora, may duty ka ba mamayang gabi? Gusto sana kitang i-invite sa dinner namin sa bahay. Alok ni Lester. Hindi naman alam ng dating nobya ang isasagot. Wait, napalinga sila kay Harvey na itinaas ang kamay habang ang isa nakahawak sa tagiliran. Ayos ka lang? Tanong agad sa kanya ng doktorang nag-aalala. Ang sakit, reklamo niya. Excuse me, nagmamadaling paalam ni Caitlin kay Lester. At itinulak ang wheelchair sakay ang dating nobyo pabalik sa loob ng hospital. Ipinasok niya ito sa kwarto at inalalayang humiga. Anong masakit? Nag-aalalang tanong niya nang makaupo ito sa kama. Natigilan siya nang ngumiti si Harvey. Hindi yun totoo? No. That's not funny. Hindi dapat ginagawang biro ang nararamdaman mo. Walang emosyong sabi ni Caitlin. Napaseryoso naman si Harvey. Iniligtas lang kita sa lalaking yun kanina.
Akma siyang aalis nang pigilan nito ang kamay niya. Huwag kang sumama sa kanya. Seryoso nitong sabi. Please. Nakikiusap ang mga mata ni Harvey habang tuwid na nakatingin sa kanya. Pasimple siyang bumitaw dito. Hindi naman talaga ako sasama sa kanya. Talaga? Dahil may duty ako mamaya. Alangan ang naging ngiti ni Harvey. Mahiga ka na't magpahinga. Kailangan mo yon. Inalalayan niya itong makahiga. Nang dumukwang, nagtagpo ang mukha nila ng pasyente. Akma siyang aalis nang marahan na hilahin nito ang kamay niya palapit. Walang isang dangkal ang kanilang pagitan habang magkatitigan. Ilalapit na ni Harvey ang labi sa kanya. Anak, natigilan si Marisa sa pagpasok nang maabutan ng doktora na nakadukwang at walang espasyo sa pasyente. Pilit na itinuwid ni Caitlin ang likod at nahihiyang humarap sa ina ni Harvey. Pasensya na Mrs. Pascual. Okay lang doktora. Ako dapat ang manghingi ng pasensya at naistorbo ko kayo. Sige lang, ituloy niyo lang kung anong naudlot. Tumalikod ang ginang, akmang lalabas ng pinto. Wala ho kaming ginagawa. May rounds pa ho pala ako. Maiwan ko na kayo. Nagmamadaling umalis si Caitlin. Mabigat ang katawan ni Harvey nang bumangon pa upo at sumandal. Ma, gusto kong magpagaling. Nakangiting lumapit si Marisa sa anak. Talaga? Marami akong dapat napatunayan kay Caitlin at gusto ko ring makabawi. Kaya magpapagaling ako para sa inyo at sa kanya. Salamat anak. Niyakap siya ng naiiyak niyang ina. Sa pagkakataon na ito, gusto niyang gumaling. Pipilitin niyang lumaban para sa babaeng minamahal. Maiiwasan ang paglala ng kalagayan ni Mr. Pascual sa tulong ng dialysis pero hindi pa rin nagbabago ang kalagayan ng kidney niya. Nasa office si Caitlin habang ina-assess ang kalagayan ni Harvey. Why don't you discuss with him a kidney transplant? Tiningnan niya ang kaharap na si Jamie. Magiging posible lang yun kung may donor. Sagot niya pagkatapos ay sinapu ang noo niya. Paano kapag wala? He might get worse, Caitlin. Dugtong pa ng kapwa doktora. Alam ko, mas mabuti kung makakahanap agad ng kidney donor for transplant na compatible sa kanya. Pupunta lang ako sa nephrology unit para makibalita. Tumayo na siya kasabay ng kaibigan. Mabilis ang paglalakad ni Caitlin. Nang patakbo siyang sinalubong ng isang nurse. Ma'am, kailangan po kayo sa pediatric ward. Si Marlo po. Otomatiko siyang sumunod sa nurse. Naabutan niya ang nangingisay na batang pasyente. Marlo? Mahina niyang sambit. Mabilis niyang tinignan ang kalagayan ng bata. Ang anak ko, doktora. Iyak ng ina nito. Ma'am, dito po muna tayo sa labas. Hinarang ng nurse ang ginang at inilabas bago sinarado ang kortina sa ward. Sinarado ni Harvey ang binabasang libro. Sinulyapan niya ang tulog na ina sa sofa. Kahit hirap, bumaba siya sa kama at sumakay sa wheelchair. Lumabas siya ng kwarto. Napakunot noo siya nang marinig sa hallway ng Children Pediatric Ward ang malakas na pag-iyak. Dahan-dahan niyang pinagulong ang kanyang wheelchair. I'm sorry po. Nakita niya ang nakatungong si Caitlin kaharap ang isang babae na umiiyak. Wala na po si Marlo. Agad siyang nagtago nang dumaan ng doktora. Para namang wala ito sa sarili at hindi siya nakita nang bagsak ang mga balikat na naglakad. Lumapit siya sa ward ng mga bata at nakita doon ang isang pasyente na nakatakip ng puting kumot. Napahinga siya ng malalim at nakadama ng takot para sa sarili. Kinuha ng babae ang isang storybook na nasa gilid ng mesa ng batang pasyente. Nasaan na si doktora? Umalis na ho siya. Sagot naman niya. Gusto ko lang sanang ibalik to sa kanya. Sinulyapan niya ang hawak nitong storybook. Madalas niyang bigyan ng storybook ang anak ko. Ngayon na wala na si Marlo. Gusto ko nang ibalik sa kanya iyan. Kinuha niya ang iniaabot nito. Condolence ho. Anya habang marahang pinagulong ang kanyang wheelchair. Nang huminto sa hallway, doon niya binuksan ang hawak na storybook. Sa paglipat ng pahina, natigilan siya nang makita ang isang litrato. Nanginginig ang kamay niya na iyon ay kinuha. Naroon si Caitlin at may kasamang 4 na batang lalaki na halos magkakamuka. May mga anak na siya? Natanong niya kasabay ng pagpatak ng luha. Impit ang pagiyak ni Caitlin sa loob ng opisina. Naroon siya nakasandal sa dingding at nakaupo sa ibaba.
Doktora Dominguez? Katok ni Marisa sa pinto. Agad niyang pinunasan ng luha nang nangihinang tumayo. Mrs. Pascual? Doktora, nawawala ho si Harvey. Ho? Paanong nawawala? Mabilis niyang isinarado ang pinto at naglakad kasabay ito. Wala siya sa kwarto niya. Sinubukan kong hanapin siya sa pwede niyang puntahan pero wala talaga. Hindi ko siya makita. Nagkiskisa ng mga palad ng ina ng pasyente. Mabilis ang pagtakbo ni Caitlin sa hallway. Abot-abot ang kaba niya habang hinahanap ng mga mata ang pasyente. Napahinto rin siya nang may makasalubong. Marahang inihinto ni Harvey ang wheelchair. Lihim ang paghinga ng doktora nang maluwag na humakbang palapit dito. San ka galing? Lumabas lang ako para magpahangin. Pagod na napaupo si Caitlin sa bakanting silyang naroon at sumandal. Lumapit naman ang wheelchair ng dating nobyo. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Nang hawakan nito ang kamay niya, doon tumulo ang nakabitin niyang luha. Ang bata pa ni Marlo, marami pa siyang pangarap. Come here. Niyakap ni Harvey si Caitlin at habang nakakulong sa mga bisig nito, doon siya mahinang umiyak. Ginawa mo ang lahat. Siguradong masaya siya kung nasaan siya. Sana nga, Harvey. Mas humigpit ang yakap ng binata sa kanya. I hope you feel better now. Inayos ni Caitlin ang kumot ng pasyente nang makabalik sa kwarto at maalalayang makasampa sa kama. Kahit papaano, gumaan ang nararamdaman ko. That's good to hear. Salamat, Harvey. Seryoso siyang pinagmasdan ng dating nobyo. Alam ko na hindi maganda ang nangyari sa atin makalipas ang ilang taon. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako masaya na nagkita tayo rito. Sana may ibang lugar o panahon tayong nagkita ulit. Hindi rito. Hindi sana ako ang doktor mo kasi natatakot ako. Pigil ang emosyon ni Caitlin nang magsalita muli. Natatakot ako na baka wala akong magawa para sa'yo. Baka hindi maging sapat ang alam ko para gamutin ka. Baka hindi kita matulungan sa sitwasyon mo. Sapat na nandito ka, Kate. Putol ni Harvey nang hawakan ng kamay niya at iupo sa kama. Kung ito ang paraan para makita ka ulit, ito ang pipiliin ko. Patuloy ng pasyente. Pero ayaw kitang matulad kay Marlo. Hindi ko gugustuhing mawalan ka ng buhay sa mga kamay ko. Kunwaring tumawa si Harvey. Who said I'm going to die? Caitlin, hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi. Mamamatay lang ako kung hindi mo ko gagamutin. At alam kong hindi mo yun gagawin. Ngumiti pa ito sa kanya. Gagawin ko lahat para mabuhay ka. Pangako niya rito. Kumurap ang mga mata ni Harvey sa pagkakatitig sa karap nang maalala ang mga batang lalaki sa litrato kasama nito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay at kunwaring humawak sa tagiliran. Gusto ko nang magpahinga. Sige, matulog ka na. Pinanood niya ang doktora na inaayos ang kumot niya bago tumayo. Sandali siyang huminga ng malalim. Sigurado siyang mga anak nito ang nasa litrato. Mas masakit at mas natatakot siyang malaman na may pamilya na ito. Dahil ibig sabihin lang nun, wala na siyang pag-asang makabawi pa sa dating nobya. Babalik ako for rounds, okay? Tumalikod na si Caitlin. Sandali. Kahit may kaba, hindi niya rin maiwasang tanungin ang bumabagabag sa kanya. Walang ideyang humarap si Caitlin. May problema ba? Pinagmasdan ni Harvey ang mukha ng dating nobya at hindi niya alam kung handa na nga ba siyang marinig ang sagot mula rito mismo. Bakit, Harvey? Wala. Matulog ka na. Utos ng doktora. Sa paglabas ni Caitlin, nakasalubong niya ang ina ng pasyente. Mrs. Pascual, pwede ko ho ba kayong makausap? Tumango naman ito. Sa office niya sila nagharap. Tungkol po sa kondisyon ni Harvey. Kailangan niya po ng kidney transplant as soon as possible. Doktora, saan po tayo hahanap ng donor? Napahinga ng malalim ang doktora. Kung wala pang living donor, pwede hong deceased donor, Mrs. Pascual. Kailangan lang ma-evaluate ang kidney donor para malaman kung compatible sa pasyente. Maghahanap ako ng kamag-anak namin na willing mag-donate. Mrs. Pascual, gusto ko lang hong malaman nyo na hindi po lahat pwedeng maging compatible. We need some tests including blood type, compatibility, tissue type compatibility, and cross-matching test para malaman natin kung pwede siyang maging donor para kay Harvey. Formal niyang paliwanag.
Paano kung wala tayong mahanap na donor, doktora? Hirap na napalunok si Caitlin. Ayaw niya ring mawalan ng pag-asa na wala silang mahanap na pwedeng makatulong kay Harvey. Sa kondisyon ho ng pasyente ngayon, ang iniiwasan natin ay ang mas marami pang komplikasyon. Ayokong isipin na walang mahanap na donor, Mrs. Pascual. Inabot ng naiiyak na ginang ang kamay niya. Tulungan niyo ko na gawin ng lahat para kay Harvey. Ayokong mawala siya sa akin. Gagawin ko ho lahat. Good evening. Sinulyapan ni Harvey si Jamie na nasa silid niya para mag-rounds. Ako na muna ang duty for tonight. Busy kasi si Doktora Dominguez. Nasa nephrology unit siya. Tumangulang siya. Naisip niyang mas mabuti na rin yun dahil sa tuwing nakikita niya ang doktora, gusto niya ritong malaman ang sagot sa lihim na tanong ng kanyang puso. Can I ask you, Jamie? Go ahead. Tugon nito habang inaayos ang kanyang IV. May anak. Kusa rin siyang natigilan. May mga anak na ba si Caitlin? Paglilinaw niya, nakita niya itong napahinto. So meron nga. Sagot niya sa sariling tanong at tumayos sa pagkakahiga. Those 4 little boys must be quadruplets, right? Paano mo nalaman yan? Bumaling ang halatang nabigla na si Jamie kay Harvey na nasa kisame ang atensyon. Sino ang ama ng mga bata? Kilala ko ba? Mabait ba? Inaalagaan ba sila? Sa halip na sumagot, yun ang sunod-sunod niyang mga tanong. Hindi nabanggit sa akin ni Caitlin na may pamilya na pala siya. All along, I thought she was still the same woman I know. Tumulo ang luha ni Harvey sa sulok ng mata. Naglaho ang pag-asa niya na baka sakaling mapatunayan pa niya sa dating nobya ang nararamdaman niya. Doon tila gumuho lahat ang para sa kanya. Harvey, I want to be alone. Putol niya agad sa kaibigan ng doktora. Sige, maiwan na kita. Pigil ang mas marami pa niyang luha nang maiwan mag-isa. Ramdam niya ang sakit ng tagiliran. Ganoon na rin ang bigat ng katawan. Pero wala iyon kumpara sa sakit na nasa puso niya ngayon. Anak, kumain ka na. Busog ako, ma. Iniwas ni Harvey ang muka sa kutsara. Anak naman, wala ka pang ang kinakain. Pagod na ibinaba ni Marisa ang hawak. Gusto ko lang mapag-isa. Anak, I said I want to be alone. Malakas niyang bulyaw. Natauhan siya nang matahimik ang kanyang ina. I'm sorry, ma. I understand, anak. Pero kailangan mong kumain. Kailangan ng lakas ng katawan mo para sa susunod mong dialysis. Good morning. Pumasok ang nakangiting si Caitlin sa loob ng kwarto ng pasyente. Pansin niya ang nakakabinging katahimikan sa loob. Buti nandito ka na, Doktora Dominguez. Pwede mo ba akong matulungan? Mama, mahinang saway ni Harvey. Ano ho ba yun? Naglakad siya palapit sa hospital bed ng pasyente. Ayos lang ako, doktora. Seryosong sagot ng dating nobyo na ipinagtaka niya. Ayaw niya hubang kumain? Tanong pa rin niya. You can go. Baka may mga kailangan ka pang gawin. Napatingin siya kay Harvey na may malamig na tono. Nagkatinginan sila ng nanay ni Harvey. Nakaramdam din siya ng hiya dahil halata naman sa pananalita ng anak nito na hindi nito gusto na narito siya. Anak naman, sambit ni Marisa. Pwede ka nang umalis, doktora. Giit pa ni Harvey. It's okay, Mrs. Pascual. Formal na wika ni Caitlin bago sinulyapan ang suot na relo. After a minute, kailangang ready na ho ang pasyente para sa dialysis session niya. Biling niya at lumabas na. Doktora Dominguez. Habol-habol siya ng nanay ni Harvey sa hallway. Huminto siya at humarap dito. Alam niyo po ba kung bakit parang nag-iba ang mood ni Harvey? Kagabi pa siya walang ganang kumain at tahimik. Hinawakan niya ang braso ng kaharap para pagaanin ang loob nito. Sa tingin ko ho, normal lang naman ang nararamdaman niya. Kapag may sakit ang tao, nagbabago rin ang emosyon nila. Kaya intindihin na lang natin. Salamat, doktora, sa pasensya ninyo sa anak ko. Umiti siya ng maliit. Nang magpaalam bumalik sa kwarto ng anak ang ginang, doon lang siya napaseryoso. Ramdam niya ang malamig na pakikitungo ni Harvey sa kanya at nagdududa siya kung dahil ba iyon sa pinagdadaanan nito o baka naman may ibang inaalala. Hello, Yaya? Lumabas si Caitlin ng opisina nang sagutin ang tawag sa cellphone. Ako na lang ho ang susundo sa mga anak ko. May sasabihin din ho ako sa kanila. Sagot niya sa tagapag-alaga ng mga anak niya. Sige ho, ma'am.
Ibinaba niya ang hawak at napahinga ng malalim. Natanaw niya sa hallway si Harvey na sakay ng wheelchair. Harvey, natigilan ito bago iniangat ang tingin sa kanya. Ready ka na ba sa dialysis session mo? Yes, halika na. Kaya ko nang mag-isa. Marahang umangat ang magkabila niyang kilay. I don't need anyone to accompany me inside. If that's what you want, Mr. Pascual. Formal niyang sagot. Excuse me. Dagdag ni Harvey matapos ang nakakaasiwang katahimikan sa pagitan nila ng doktora. Doktora Dominguez? Naabutan siya ng ina ni Harvey sa labas ng dialysis unit. Bakit nandito kayo? Sandaling sinulyapan pa ni Marisa ang nasa tapat na kwarto. Gusto ho ni Harvey na siya na lang ang pumasok. Pilit siyang umiti. Nang maupo, tinabihan siya nito sa silya. Nagkaproblema ba kayo ng anak ko, doktora? Iniiwasan niya kayo. Yun ang nakikita ko. Wala naman ho akong matandaan na nagawa o nasabi ko, Mrs. Pascual. Doktora, lumabas ang nagmamadaling nurse mula sa dialysis room. Anong nangyari? Tanong ni Caitlin. Hinimatay po si Mr. Pascual. Ano? Harvey? Bumaha ang pag-aalala sa anyo ni Marisa. Mabilis siyang pumasok sa loob. Naabutan niya ang walang malay na si Harvey. Doktora, bumaba po ang blood pressure ng pasyente. Pagbibigay alam ng nurse. Bigyan siya ng fluids. Utos niya. Anong nangyari sa anak ko, doktora? Kasalukuyan silang magkaharap ng ina ni Harvey sa kwarto. Inuutos niyang itigil ang dialysis treatment ng pasyente ngayong araw. We found out na kaya siya nawalan ng malay dahil sa bagong komplikasyon. Nasa stage 5 chronic kidney disease ho si Harvey, kaya kailangan niya ng immediate kidney transplant para maiwasan ng mas marami pang komplikasyon. Mahaba niyang pahayag. Ibig sabihin ho, maghihintay na lang tayo hanggat walang nahanap na kidney donor, doktora. Huwag kayong mag-alala. Tutulong ho ako maghanap. Hindi pa babayaan ng Diyos si Harvey. Naiiyak na niyakap ni Marisa ang doktora. Sinulya pa ni Caitlin ang natutulog na si Harvey. Oo, sanay siya sa mga panganib na oras, lalo na kung buhay ang nakalaan. Pero iba ang kay Harvey. Pakiramdam niya, nilalamon siya ng pag-aalala, lalo na ng takot na baka mawala na naman ito sa kanya. Anak, alalay si Harvey ni Marisa nang bumangon pa upo. Kamusta ang pakiramdam mo? Nahawakan niya ang tagiliran. Kung noon ay kaya niyang tiisin ang sakit noon, ngayon ay hindi na. At 10 beses na masakit iyon ngayon. Pagod din ang buo niyang katawan. Harvey, nilinga niya ang ina na halata na rin ang pagod. Ngumiti siya ng malungkot dito bago ito hinawakan sa kamay. Forgive me, Mama. You shouldn't be here. Dapat ako nag-aalaga sa inyo, hindi ako ang magiging pabigat. Hindi ka pabigat, anak. At hindi ako magsasawang alagaan ka hanggang sa gumaling ka. Maliit siyang ngumiti sa ina. I just want to go home. Harvey, I'm so tired, Ma. I'm in stage 5. Nothing will happen. May transplant. Narinig ko wala pa kayong nahanap na donor. And I understand. Iwi niyo na ako. I want to die in our home. Umiiyak na niyakap ni Marisa ang lumuluhang anak. Sinulya pa ni Caitlin ang rearview mirror. Naroon sa backseat ang sunod-sunod na mga batang lalaki. Saan po tayo pupunta, Mommy? Tanong ng bunso sa quadruplets. Malalaman niyo rin. Sagot niya nang umiti. Saan ba tayo pupunta? Nilinga niya ang kapatid na katabi sa driver's seat. Tinatanong ni Mama, bakit na siya ngayon ng Baguio? Ako na lang ang magsasabi sa kanya, kuya. Salamat sa mga pag-aalaga sa anak ko, ha? Parang mga anak ko na rin sila, Caitlin. Napangiti siya. Kailanman, hindi siya nahirapan kung sino ang mag-aalaga sa mga anak niya sa tuwing nasa trabaho. Nandyan ang magulang ang kapatid niya para siya'y alalayan. Muli niyang sinulyapan ng quadruplets. Inihinto niya ang kotse sa isang hotel malapit sa hospital. Nang dumating ang ina, sandali niya itong kinausap. Mama, ano bang ginagawa natin dito at kailangan pa nating mag-check-in sa hotel? Mama, ipapakilala ko na ho sa mga bata ang tatay nila. Natigilan naman ang ina. Nasa hospital ho si Harvey. May sakit siya? Malungkot siyang tumango. Alam mong hindi kita tinuruan na magtanim ng sama ng loob sa kapwa. At isa ka na ring ina. Alam mo ang makakabuti sa mga anak mo.
Susuportahan kita dahil tama ang ginagawa mo at para na rin sa mga apo ko. Salamat, Mama. Naiiyak niyang nilinga ang mga anak na naglalaro sa kama hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Jamie? Caitlin, kailangan mo nang bumalik dito sa hospital. Magdi-discharge na si Harvey. Nag-aalala nitong balita sa kanya. Ano? Kinausap ako ni Mrs. Pascual at gusto na raw na umuwi ni Harvey. Pumipirma na sila ngayon ng waiver. Hindi siya pwedeng umalis. Malala ang lagay niya. Mabilis ang takbo ni Caitlin nang makababa ng sasakyan. Natanaw niya ang isang kotse at nasa tapat nun ang nakaupo sa wheelchair na pasyente. Harvey? Natigilan ito. Naiiyak siyang lumapit dito. Bakit ka aalis? Kumibot ang lalamunan nito. Hindi ka pa maayos. Kailangan mo ng operasyon. Hindi ako magpapa-opera. Anong hindi? You can't find a kidney donor. Maghintay pa tayo. Akma nitong ilalapit sa kotse ang sinasakyang wheelchair. Hindi pa huli ang lahat, Harvey. Dahan-dahang nagbaling ito sa kanya. Mamamatay na ako. Hindi pwede. Sagot ni Caitlin habang naiiyak na nakatitig sa mga mata niya. Ayokong mangyari yun. Hindi mo na ako pasyente. Hindi mo ko responsibilidad. Hindi na ako makakaabala sa iyo at sa pamilya mo. Anong ibig mong sabihin? Napakunot noo ang doktora. Nagsisisi ako na iniwan kita. Sana ako ang naging kasama mo sa pagbuo ng pamilya. Ngayon wala na ako magagawa kundi ang mamatay. Hindi ka pwedeng mamatay. May sakit ako. May mga anak ka. Putol ni Caitlin kasabay ng pagtulo ng luha. Tila tinamaan naman ng kidlat si Harvey. May mga anak ka, kaya hindi ka pwedeng basta sumuko. Patuloy ng doktora habang punong-puno ng mga luha. Kailangan mo pa silang makilala at kailangan kanilang makita. Pumatak ang luha ni Harvey. Mga anak ko sila? Nilabas niya ang tinatagong litrato. Nagtataka man kung paano napunta ang larawan na iyon dito. Umiiyak na tumango si Caitlin. Bago tayo maghiwalay, nalaman kong dinadala ko ang quadruplets. Masama ang loob ko sa iyo noon, kaya imbis na sabihin ko sa iyo ang tungkol sa kanila, itunuloy ko ang pag-akyat dito sa Baguio. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Harvey ang hawak na litrato. Ngayon, nagsisisi ako na inuna ko ang galit ko na yun. Naging makasarili ako at hindi ko hinayaan na makilala ka ng mga anak natin. Dahan-dahang tumindig si Harvey, alalay ng umiiyak na ina habang may iniindang sakit. Patawarin mo ko, Caitlin. I'm so sorry. Bulong niya rito bago marahang humarap. Kahit hirap, sinapo niya ang pisngi ng babaeng kailanman, hindi siya binigo at sinaktan. Ang laki ng pagkukulang at kasalanan ko sa iyo sa inyo. Napakawala kong kwentang lalaki. Hanggang ngayon, wala akong magagawa para sa inyo. Meron, Harvey. Sagot ni Caitlin nang hawakan ng kamay nito na nasa pisngi niya. Magpagaling ka para makasama ka namin. Nang yakapin si Harvey ng pinakamamahal na babae, para iyong liwanag na nagbukas sa madilim niyang mundo. Bumalik ang pag-asang akala niya ay naglaho. Mommy? Sabay silang napalinga sa mga boses na iyon. Inalalayan ni Caitlin tumayo si Harvey habang nakangiti. Sila ang quadruplets mo, Harvey. Sina Kyran, Kason at Kyler. Pakilala niya sa mga anak na nakatayo na magkakatabi. Nasa likod nito ang nakatayo ang nanay at kapatid. Sinulyapan siya ni Harvey na parang hindi pa rin mapaniwalaan ang nangyayari. Magkahalo ang ngiti at luha niya ng tumango. Maraming salamat, Kate. Ngumiti siya rito bago nagbaling sa mga batang lalaki. Mga anak, lumapit kayo. Narito ang daddy ninyo. Napangiti si Harvey nang tumatakbong yakapin siya ng apat na magkakakambal sa ibabang bahagi ng katawan. Kahit halos matumba, nanatili ang ngiti sa kanyang labi. Alalay siya ng ina at ni Caitlin nang maupo sa wheelchair para yakapin ng mga bata. Isa-isa niyang pinagkatitigan ng mga mukha ng mga anak na tila anghel sa kanyang lumuluhang mga mata. Daddy? Alangang tanong ng mga ito. Oo mga anak, ako ang daddy ninyo. Daddy, are you sick? Tanong ni Kyran. Unfortunately, yes anak, pero don't worry. Magpapagaling si daddy. Gusto ko kasi kayong makalaro, makilala at mahalin. Hihintayin ka namin, daddy.
Sabay-sabay na sagot ng quadruplets. Naiiyak na pinanonood naman sila ng kanilang pamilya. Nang yumakap ang mga bata sa kanya, nakangiti niyang tiningala si Caitlin. Lumapit ito sa kanya kaya agad niyang idinantay ang ulo sa ina ng mga anak. I don't know how to thank you, Caitlin. Sapat nang mabuhay ka, Harvey. Kai, Kyran, Kyson at Kyler, pagising ko, gusto ko, kayo nila mami ang unang makita ko, ha? Opo, Daddy, kaya bilisan niyo pong magpagaling. Sagot ng panganay. Niyakap niya ang mga anak at hinalikan. 1 linggo lang ang nakalipas nang makilala niya ang mga ito, tila may swerte itong dala dahil may nakuha silang kidney donor na compatible sa kanya. Niyakap niya ang ina bago na patingin kay Caitlin na ginawa ng lahat ng posible para sa kanyang kalagayan. Lumapit ito at bumaba sa tapat niya. May luha nitong inayos ang suot na hospital gown niya. Mabilis lang ang operasyon. Kinuha ni Harvey ang kamay ni Caitlin. Babalik ako sa mga anak natin. Babalik ako sa iyo. Hihintayin ka namin. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sa muling pagharap, sinapo niya ang pisngi ng ina ng mga anak. Paglabas ko, magpapakasal na tayo. Napakurap si Caitlin sa narinig. Bumuo tayo ng pamilya. Umiiyak na tumango si Caitlin. Oo, Harvey. Idinikit nito ang noo sa kanya. I love you, Caitlin. Walang nagbago, Harvey. Ikaw lang ang minahal ko at mamahalin ko. Marahang inabot ng lalaking hindi niya nakalimutan sa nakalipas na mga taon ang kanyang labi. Tinanggap niya ang halik na yun. Pagkatapos ay hinaplos-haplos nito ang kanyang pisngi. Babalik ako sa inyo at sa pagkakataon na to, hindi ko na kayo iiwan. Sabay-sabay na yumakap sa kanya ang mga anak at ang babaeng mamahalin niyang habang buhay. Naging matagumpay ang operasyon ni Harvey. Matapos niyang makarecover, agad niyang pinakasalan si Caitlin. Bumuo sila ng pamilya sa isang tahanan kasama ang iba pang mahal sa buhay. Nagpapasalamat si Harvey na ang pagsubok na naranasan niya ay nagdala rin sa kanya sa babaeng hinahanap-hanap niya. Kasama pa nito ang anghel na dahilan kung bakit gusto niyang magpatuloy. Sa kabilang banda, masaya si Caitlin na pinili niya ang magpatawad dahil hindi lang ang pinakamamahal niyang lalaki ang gumaling sa sakit, naghilom din ng sugat sa kanyang puso at napalitan ng nag-uumapaw na pag-ibig at tuwa para sa asawa at sa pamilya.